Ipinanganak sa makapangyarihang Medici, si Bia de Medici ay nakatakdang mamuhay ng marangya at may pinong asal, ngunit ibang naging plano ng tadhana. Maikli man ang kanyang panahon, iniwan ng kanyang alindog at diwa ang di malilimutang bakas na nakuha sa isang larawang patuloy na nagsasalaysay ng pag-ibig, pagkawala at pamana. Ito ang kanyang kwento. Si Bia de Medici ay pinanganak noong bandang 1536 malapit sa lungsod ng Florencia sa Italia. Ang kanyang ama ay si Cosimo I de Medici, ngunit hindi kilala ang pagkakakilanlan ng kanyang ina. Bukod kay Cosimo, ang ina niyang si Maria Salviati lang ang may alam sa pagkakakilanlan ng ina ni Bia, ngunit hindi niya ito ibinunyag at dinala ang lihim hanggang kamatayan. Ilan ang naniniwalang siya ay dating maralitang nagsilbi sa pamilya sa Via del Rebio, ngunit mas marami ang naniniwalang siya ay isang hindi pinangalanang maharlikang babae mula sa Florencia. Para maintindihan ang kanyang kwento, tingnan muna natin ang makapangyarihang pamilya niya. Nagmula ang mga Medici sa Mugello, Tuscany at yumaman sa kalakalan bago itinatag ang Medici Bank na naging pinakamalaki sa Europa noong ika-15 siglo. Ang kayamanang ito ang nagbigay daan sa paghahari ng pamilya Medici sa Florencia sa panahon ni Cosimo de Medici at ng kanyang apo si Lorenzo, ang Dakila. Gayunpaman, nanatili silang mga mamamayan lamang sa pangalan at noong 1532 lamang nakuha ng pamilya ang namamanang titulo bilang Duke ng Florencia na nagmarka ng kanilang ganap na pagiging tunay na mga pinuno. Bilang miyembro ng nakababatang sangay ng pamilya Medici, lumaki ang ama ni Bia na si Cosimo sa kanayunan ng Toscana na itinakdang magkaroon ng marangal, ngunit malamang na tahimik na buhay na malayo sa pampulitikang pansin. Ngunit malapit na magbago ang lahat. Noong ika-6 ng Enero 1537, pinaslam si Alessandro de Medici, Duke ng Florencia, ni Lorenzino de Medici, isang lalaking pinsan at kaibigan niya. Si Alessandro, na 26 na taong gulang lamang, ay walang lehitimong tagapagmana, kaya sa edad na 17 si Cosimo, na dati isang tagalabas sa politika, ay hindi inaasahang itinalagang bagong Duke ng Florencia. Marami sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Florencia ang nagbigay ng suporta sa batang si Cosimo, kumbinsido na madali siyang mapapaikot, ngunit labis nilang minamaliit siya. Sa likod ng kanyang katahimikan ay may matinding determinasyon. Sa maangat na plano, kinuha ni Cosimo ang kontrol, tinalo ang mga karibal at pinatatag ang kapangyarihan niya. Sa madidilim na pasilyo ng Palazzo Vecchio, sinimulan niyang baguhin ang kinabukasan ng Florencia at inilatag ang pundasyon ng magiging Grand Ducado ng Toscana. Habang binubuo niya ang imperyo, nabunyag ang pribadong buhay ng batang Duke. Nang makuha ni Cosimo ang kapangyarihan, malapit nang ipagdiwang ng misteryosong anak niyang si Bia ang unang kaarawan nito. Sa halip na itago siya, inangkin ni Cosimo si Bia bilang sarili niyang anak at isinama siya sa pamilya ng Medici. Sa simula, pinalaki siya sa Florencia sa loob ng mga protektadong pader ng palasyo ng Medici kung saan inalagaan siya ng mga pinagkakatiwalaang yaya. Bilang batang duke, itinuon ni Cosimo ang pansin sa pag-aasawa hindi dahil sa pag-ibig kundi para sa kapangyarihan at katiyakan ng angkan. Ang apelidong Medici ay simbolo ng yaman ng mga mangangalakal at bagong dangal, kaya alam ni Cosimo na kailangan niya ng asawang may dugong magpapatibay sa kanyang autoridad sa mga aristokratikong lupon ng Europa. Napatingin siya kay Eleonora de Toledo, ang magandang anak ng Kastilang Viceroy ng Napoles. Ang kanilang pagsasama ay bunga ng purong estratehiya, pinagtibay ng marangyang dote at tahimik na pangakong suporta mula sa Espanya. Ikinasa sila noong Marso 20, 1539 sa pamamagitan ng kinatawan. Makalipas ang ilang buwan, dumating si Eleonora sa Florencia para makilala ang kanyang batang asawa at ang mahal nitong anak na si Bia. Sa pagdating ni Eleonora, muling kumislap ang Florencia sa bagong karangyaan. Bagamat 18 taong gulang pa lang, kumpiyansang tinanggap ng babaeng maharlikang Kastila ang pagiging dukesa, ngunit agad kumalat ang tsismis sa korte tungkol sa relasyon niya sa anak ni Cosimo. May nagsabi na inis si Eleonora sa presensya ni Bia, ang batang kaagad nakaakit sa puso ng kanyang asawa. Marahil ay selos iyon, sino ba ang makapagsasabi? Ngunit may iba namang nakakaalala ng mas banayad na katotohanan na mabait si Eleonora kay Bia at may pagmamalasakit pa nga.
Karamihan sa mga historiador ay naniniwala na tinanggap ng duksa ang batang babae sa kanyang bagong tahanan ng may kagandahang loob, taliwas sa malamig na pagtrato. Ngunit di magtatagal ang kanyang paglagi rito. Ano man ang totoo sa lugar niya sa puso ni Eleonora, isang bagay ang sigurado. Pinadala si Bia para manirahan sa Villa di Castello, ari-arian ng pamilya nila sa burol malapit sa Florence. Doon, malayo sa formalidad ng buhay sa korte, ginugol ni Bia ang kanyang mga araw sa ilalim ng mapagmatyag at may karanasang mata ng kanyang lola, si Maria Salviati. Maari mukhang malupit ang pagpapadala sa kanya, pero hindi nag-iisa si Bia. Sa Castello, ibinahagi niya ang kanyang tahanan at silid-tulugan kay Giulia de Medici, ang anak sa labas ng pinaslang na Duke Alessandro. Habang lumalaki si Bia, naging hindi mapaghiwalay sila ni Giulia na parang magkapatid na kaysa magpinsang malayo. 2 taon lang ang tanda niya, kaya naging kasama at tagapagtanggol siya ni Bia at magkasama nilang nagdala ng sigla sa lumang hasyenda. Mabilis na nakilala si Bia bilang isang masigla at maaliwalas na bata. Kaakit-akit, buhay na buhay, at sapat ang kakulitan para laging alerto ang kanyang mga yaya. Ang kanyang likas na kakulitan at mabilis na pag-iisip ay kinagiliwan ng lahat, lalo na ng kanyang ama. Si Cosimo, na nabibigatan sa pamumuno, ay palihim na umaalis sa korte para dalawin siya, at natatagpuan kay Bia ang saya na hindi kayang palitan ng pera o kapangyarihan. Ngunit habang buntis ang kanyang asawa, nanatiling tanong, mananatili ba ang pagmamahal niya kay Bia o mapupunta na sa mga lehitimong tagapagmana ang lahat ng atensyon? Matatak na nakaupo sina Cosimo at Eleonora sa Ducal Court at nakatuon na sila sa pagkakaroon ng lehitimong tagapagmana ng kanilang mga titulo at lupain. Noong 1540 ng anak si Eleonora ng kanilang unang anak na si Maria at sa sumunod na taon, labis ang tuwa ni Cosimo nang isilang ang isang malusog na anak na lalaki at tagapagmana, si Francesco, na magiging Grand Duke ng Tuscany. Marami ang inaasahan na si Bia na ipinanganak sa labas ng kasal ay mapapabayaan na lamang at magkakaroon ng ibang pagpapalaki, ngunit hindi ito ang nangyari. Nang sapat na ang edad ni na Maria at Francesco, ipinadala rin sila sa Villa di Castello sa pang-aalaga ng kanilang lola at ng isang grupo ng tapat na mga yaya. Doon, malayo sa politika ng Palazzo Vecchio, sabay-sabay na pinalaki ang mga anak ni Cosimo sa isang mundong puno ng kaayusan, edukasyon at pagmamahal na paminsan-minsan ay dinadalaw ng kanilang mga magulang na abala sa pamumuno sa Florence. Para mayangat ang Medici sa hanay ng mga dakilang pamilya sa Europa, hindi nagtipid si Cosimo sa pag-aayos ng kinabukasan ng kanyang mga anak, kabilang si Bia. Sa edad na 4, malamang na sinimulan na niya ang kanyang formal na edukasyon kung saan ang mga umaga ay inilalaan sa pagtuturo ng relihiyon at ang mga hapon ay puno ng mga aralin sa asal, pagbuburda at musika. Malamang natutunan na rin niya ang basic sa wikang Tuscan at maging ang oras ng laro niya ay maingat na minomonitor ng mga yaya at guro para hubugin siyang maging mabining dalagang Florentine. Sa mga sumunod na taon, sinundan ng mga nakababatang kapatid ang parehong landas. Mahigpit silang binantayan ni Cosimo at Eleonora mula pananamit hanggang guro. Ngunit para kay Bia, lahat ng pag-aalaga, pagtuturo at mga pangako ay mauuwi sa wala. Isang araw nung huling bahagi ng taglamig ng 1542, nagplano si Cosimo ng isang paglalakbay papuntang bayan ng Arezzo sa Tuscany at napagpasyahan niyang isama ang kanyang mahal na si Bia. Bihirang pagkakataon ito para sa mag-ama na mag-enjoy ng mahahalagang sandali ng malayo sa korte. Sa mga araw na yon, hindi sila mapaghiwalay, ngunit habang pauwi na sila noong Pebrero na yon, naging malupit ang tadhana. Pagbalik nila sa Villa di Castello, parehong nilagnat ng mataas sina Bia at Giulia. Tiniyak ni Cosimo na ipinadala ang pinakamahusay na doktor, ngunit dahil sa epidemya, hindi maunlad na medisina at di magandang kalinisan, maliit ang tsansa nilang gumaling. Gayunpaman, unti-unting gumaling si Giulia, ngunit lalo namang lumala ang kalagayan ni Bia. Balisa si Cosimo, nagpapadala ng utos para sa tuloy-tuloy na balita habang unti-unting nawawala ang mahal niyang anak na babae. Mula Pebrero 25 hanggang 28, mabilis at masakit sa puso ang kanyang paghina.
Ayon kay Fisher na malungkot na sumulat, bukas ay mas malungkot na araw. Noong ika-1 ng Marso, 1,542 pumanaw si Bia malamang dahil sa malaria. 6 na taon pa lang siya. Lubos na nagluksa si Julia, ang kanyang lola at lalo na ang kanyang ama sa kanyang pagkamatay. Inilibing si Bia nang may karangalan sa libingan ng pamilya Medici sa San Lorenzo, magpakailanman kasama ng angkan na panandalian niyang pinasaya. 6 na buwan matapos mamatay si Bia, may bagong liwanag sa buhay ni Cosimo. Ipinanganak ang anak niyang si Isabela. Kahit marami ang umaasang magkaanak pa siyang lalaki, alam nang talagang nakakakilala sa kanya ang bigat ng kanyang dalamhati. Ipinahayag ng historiador na si Paolo Jovio ang damdaming ito sa isang malambing na liham. Binabati kita sa magandang sanggol na babae na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos bilang kapalit ng kinuha niya upang makasama niya sa paraiso. Si Isabela ang bagong paborito ni Cosimo at nanatili ring matatag at puno ng pagmamahalan ang kasal niya kay Eleonora. Binyayaan sila ng 9 anak, bagaman marami tulad ni Bia, ang dumanas din ng maaga at malungkot na wakas. Gayunpaman, hindi tuloy ang nawala sa kanila ang anino ng maikling buhay ni Bia. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, malawakang pinaniniwalaan na si Cosimo na labis na nagdadalamhati ay nagpagawa ng plaster death mask ni Bia at pagkatapos ay nagpagawa ng isang posthumous na larawan mula sa mahusay na pintor ng korte na si Agnolo Bronzino. Ang resulta ay isang nakakabagbag damdaming larawan. Isang batang babae na nakasuot ng puti at perlas, maliwanag at payapa na hindi naipinta habang buhay kundi sa alaala. Itinuturing ito ng marami na isa sa pinakadakilang obra ni Bronzino. Gaya ng sinabi ng makatang si Tullia d'Aragona tungkol sa larawan, ito ay nagtataglay ng alindog na umaakit, pumupukaw at bumibihag sa sinumang makaranas nito. Ngayon, ang larawan ni Bia ay nakadisplay sa Uffizi Gallery sa Florencia kung saan patuloy siyang bumibighani sa mga tumitingin. Ang medalya na may larawan ni Cosimo na suot ng bata sa larawan ay tumulong kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng paksa bilang kanyang anak at pinatibay ang kanilang ugnayan. Orihinal na nakasabit ang painting sa mga silid ng pamilya Medici, nagsisilbing isang malambing na paalala ng kanilang nawalang anak at bilang isang espiritual na simbolo, gumagabay sa kanila sa pagninilay at pag-asa ng kaligtasan. Sa loob ng maraming siglo, maling akala ng marami na ang painting ay si Maria de Medici, lehitimong nakababatang kapatid ni Bia. Dahil sa kalituhan na pagkamalan ng iba na palayaw lang ni Maria ang Bia. Ito ay pinaikling bersyon ng tunay niyang pangalan na Bianca na nangangahulugang puti sa Italyano. May nagsasabi ring nagmula ito sa Bambina na ibig sabihin ay batang babae. Natuklasan lamang ang katotohanan noong taong 1893 nang madiskubre ni art historian Cosimo Conti ang ebidensya sa mga talaan na nagpapatunay na may hiwalay na anak na babae si Cosimo, si Bia, bago siya magpakasal. At kaya ang tunay na paksa ng larawan ay naibalik na sa kanyang tamang pangalan. Isa pang larawan ni Jacopo da Pontormo ang napapakita kay Maria Salviati na nakaupo na may batang-bata sa kandungan niya. Matagal nang pinagtatalunan ng mga eskolar kung sino ang batang yon. Siya ba ay si Bia, Julia de Medici o iba pang tao? Itinuro ng iba na si Bia iyon dahil sa itsura ng bata na hindi raw kahawig ni Julia sa mga larawan niya nung matanda na at kinuwestiyon din kung malapit talaga si Maria Salviati kay Julia para maging inspirasyon ng ganong larawan. Gayunpaman, matapos ang maraming talakayan ng mga eskolar at mas malalim na pagsusuri sa kasaysayan, ang napagkasunduan ngayon ay si Julia ang paksa ng larawan. Bawat taon, mahigit 3 milyong bisita ang pumupunta sa Uffizi Gallery sa Florence at malamang na dumadaan nang sila sa harap ng larawan ni Bia nang hindi nalalaman ang kanyang kwento. Nakita ko ang kanyang larawan 1 buwan na ang nakalipas kaya na-inspire akong alamin ang tungkol sa kanyang buhay at gawin ang bidyong ito. Kaya sa puntong yon, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng bidyong ito. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung gusto ninyo pa ng mga video na tulad nito tungkol sa pamilya Medici, sabihin ninyo rin sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe kayo at naka-on ang notifications para mapanood nyo agad ang mga video ko pag in-upload ko. Hanggang dito na lang, magkita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!